Ipinagpatuloy ng Senado ang pagbusisi sa kung saan na nga ba napunta ang $81 million na ninakaw umano mula sa Bangladesh Central Bank. Pero tanong ng Bangladesh, bakit hindi pa rin ibinabalik sa kanila ang perang na-recover na ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Umaksyon si Dale De Vera. Sa muling pagharap ng casino junket operator na si Kim Wong sa pagdinig ng Senado, ipinangako niyang ibabalik ang 450 million pesos na ibinayad umano sa kanya ng isang Shua Gao. Sigaw ang tinukoy ni Wong na isa sa dalawang dayuhan na nagpasok sa bansa ng $81 million na pinaniniwala ang ninakaw ng mga hacker mula sa Bangladesh Central Bank. Nauna nang nagsauli si Wong ng 38 million pesos at $4.63 million. Pero hanggang ngayon ay nasa pangangalaga pa rin ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ambassador tuloy ng Bangladesh umalma na kung bakit hindi pa rin ibinabalik sa kanilang pera. The question now is, will you turn over the money to them tomorrow? If Mr. Kim Wong would give his He has already given it to you. He has already given it to give it to us. Why they are changing the statement? And now we have informed our Bangladesh government. The Standard Chartered Bank is processing with you, and the government is just waiting to get this money. Ang Anti-Money Laundering Council hindi pa raw makaaksyon. Nang magsauli kasi si Wong ng pera ay nakasaad sa pinirmahan ng AMLAC at BSP na for safekeeping lang ito. Kaya naman si Wong ginisa kung handa na ba siyang isauli sa Bangladesh ang pera. Filing the civil forfeiture case will really move things along. Because then we will see who will contest and who will not contest. Pag hindi nila i-contest, ibig sabihin, talagang binibigay na nila yan sa Bangladesh. Ang Soler naman, handa raw ibalik ang 107 million pesos na napunta sa kanila. Kaso, ang halagang nalaro na sa casino, wala pa raw instructions galing sa management. Ang PhilRem na nag-convert ng pera sa piso, nagisa dahil ayon kay Wong, napunta sa kumpanyang $17 million. Pero iginigiit ng mga opisyal ng PhilRem na naibigay na nila sa isang Wei Kang Su ang 600 million pesos at $18 million. There is no $17 million with us. Secondly, sir, we've been answering all the questions thrown on us. Ang mga senador hindi kumbinsido lalo't paiba-iba raw ang naging pahayag ng presidente ng PhilRem na si Salud Bautista sa mga nakaraang pagdinig. We categorically You're under oath. Yes, sir, that we do not have. You have been cited that we have cited to you that number one, you have been selective in giving information. Number two, that you have been giving contradictory statements. You're under oath. Ang feeling kasi namin, parang linuloko tayo dito eh. Umarap din sa pagdinig ang isang opisyal ng RCBC na si Adrian Yuwico. Nadadawit siya dahil litrato raw niya ang ginamit sa paggawa ng isang peking account sa RCBC. Pero sabi ni Yuwico, hindi siya sangkot sa anumang naging transaksyon. I don't know how they said na ako po yun. I wanted to have a copy. Sana makita ko talaga yung ID. Just to prove if it's me. Nakadalo na rin sa pagdinig ang sinibak na branch manager na si Maia De Guito na sinasabing responsable sa paggawa ng mga peking bank account. Patuloy pa rin niya iginiit ang kanyang right against self-incrimination nang gisahin ng mga senador. Pero sa kanyang opening statement, iginiit niyang wala siyang kasalanan at sumunod lang siya sa utos. I am but a pawn in a high-stake chess game played by giants in international banking and high finance. Sa susunod na Martes, ipagpapatuloy ang pagdinig. Umaaksyon, Dale De Vera, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.